Ug tuan na sa chapter 2, iyang gidetalye ang paghimo sa tao, si Adan ug si Eva. So, iyang gisugdan ang first institution, which is ang kaminyoon. Nga true ni Adan and Eve. Na wala pa'y sala, perfect pa to. Dayon, nasayot ta nga, unang gihimo sa Ginoo ang lalaki. Kaya pag nakita sa Ginoo nga, dili man maayo nga si Adan mag-inusara. Kaya nga naman, wasay kapahulayan. Wasay Paris nga fit at Kim, kanang sakto yun niya, kay mga mananap man niyang kauban. So mo na ang Ginoo naghimo og babae nga gipanganlag Eve. So mo na siya sa kaminyoon na ay kapahulayan. Tinood baka ni nato ron. So mo na siya nga actually mo na siya purpose sa kaminyoon. One of the purpose sa kaminyoon is to have a home. Kapahulayan. So ato ning tukyon unsa ni padung dinhi nga story. Even sa pag-abot ni Moses sa balaod sa Ten Commandments, ang Ginoo naghatag sa Hudiyo Sabbath rest, ika-fifth commandment, ay fourth commandment. Nga mo set aside ito 1 week, 1 day sa usa ka semana para usama na rest, isa rest ka kundi adto sa presensya sa Ginoo to worship kay mo nilang kapahulayan. Amen? So mo na nga sa mga butang nga mo ni siya kanis or rest mo na kapahulayan at yes Ginoo sa pagsimba. And then in the New Testament, Jesus mismo nag-ingon, He is the Lord of the Sabbath. Siya ang Diyos sa kapahulayan. And in John 2, makita na to na sa sugod sa ministry ni Jesus Christ at wedding at Cana, mo ang first miracle na nag-start ng ministry, di ba? Invite siya, kita mo, about marriage. Sa kaning kaminyoon, ug dinhi naghimo siya usa ka first miracle nga nahutdan og Pino ang celebration because 1 week celebration nilang kasal mo ang culture. Yang once nga mahutdag Pino, disappointment na ug wa gyud na blessing diha. So, makita na to through sa 6 jars for kanang gisudlag tubig para purification, si Jesus Christ iyang i-transform ang water into wine. Diba? So, ni-provide siya sa need sa celebration. And through that miracle, na unsay kuwang, kana is napunan gayud sila unsa ang kawadon sa celebration. So, makita nimo from the beginning, institution of marriage, pagsugod sa kaning ministry ni Jesus Christ, abot siya sa kaminyoon. So, mo ni siya nga sa mga butang atong matanaw nga. In other words, the substance ang kalainan with yun yung kasal, di ba mo si kalainan? This is ordinary wedding. Ang presence is may nakapa-change sa ilang wedding. Because siya naghatag kayo pinaka-best mind sa ilang kaminyoon sa kanang wedding of Cana. So, the same with sa kaminyoon. Nga, kung ang magminyo, huwag kay labot Kristo, huwag yun ay kapahulayan. Amen? So, mo ni siyang analogy food na atong masabtan ng pumutat. So, mo ni ang story din nga gipakita din nato nga one of the purpose sa kaminyoon is to find na makakita kaptag kapahulayan or balay. That is why makadungog ko sa unang kadaghanan na libat kay ganan ninyo kay ngano ganan mo sibat sa responsibility silang kanan isamok ilaha. Nya unya naminyuan di man Dios nun samot kasamok. Din lang kuan kubot na. So, mo ni actually mao gini ang home. So mo ni makita na to sa story ni Boaz ug ni Ruth sa kaning chapter 3. So the question is, if your marriage a blessed rest or a restless battle? Ang imong kaminyoan ba is panalangin, kapahulayan, walay kapahulayan kapag ig-away, tugno sa imong partner. So, morning we need to understand, ang managdiayon, makabot lamang kapulayan sa kaminyoon kung ilan ang mismo na minyo una niya Kristo. Amen? In Revelation 19:7, ingon diya, let us rejoice and exult and give Him the glory, for the marriage of the Lamb has come and His bride has made Himself ready. So, makita na to sa Bible, gisulti ko diha, nga as a church, our bride and Jesus Christ our husband. So,
So, mo ni siya nga, kaning story sa chapter 3, dito makita nga how Naomi's discernment and plan nga iyang gihatag diha ni Ruth through ni Boaz. And we need to understand, these are ordinary people na gamit sa Ginoo kasi ilang kinabuhi, mugawas diha ang manunubos nga maghatag na itong kapahulayan. Amen? So, mao ni siya nga sa mga butang nga angay na itong masabtan. So, to the three characters ni Naomi, Ruth, and Boaz used by God, katro sa ilang kamingon ni Boaz ni Ruth, kasi nigawas niya in line of David. Ikahuman, kaduha is, unsaman, ang nigawas, which is ang Mesiyas, which is Hesus Kristo. Kamoy naghatag ka na ito kapahulayan. Tato ang kinabuhi, may tungod sa kaluwasan. So, morning nga, atong tanawon din ang chapter 1, masabta na ito. Sorry, kay kadaghanan na ito, bago pa niya. Ang chapter 1, makita na ito, kanay family, si Naomi, si Elimelech, si Dua Kanak, si Malon, si Tilion. So, sila taga Bethlehem sila, kay tungod sa famine, ibiya sila na ito silang Moab. O pag-abot ng Moab, namatay si Elimelech, kay tungod sa disobedience. Kaya ang kalaod sa Ginoo sa pagsunas ng Kanaan, ayaw na mo gawas sa kung sa mahitabo. Na makita niyo mo, sa time of Judges, na mga tao ni-neglect na gusto Ginoo, ni-neglect na sa pulong sa Ginoo. So, nitabo, lisod nilang kinabuhi. Bethlehem, balay sa pan. Pero kanang balay sa pan, wala pagkaon. So, grabe yung tunglo na abot sa Israel. That is why, walay laing choice si Naomi, siya namin naipilin, kuyog siya yung mga umagad ba? Umagad. Dua kabuk, si Orpah, si Ruth, makita mo yung choices, nakadungog man siya ang Ginoo ni visit sa Bethlehem, balik siya. Kunya, si Ruth is wala, even though nga, yung nakita nga, wala siya makuha ni Naomi, kay Pupwils Naomi, kung yuda ka na ito, wad kay manahot, parehas lang duwa, pero nakita ni Ruth ang Ginoo ni Naomi. That is why si Orpah ni Bia, kunya, pag-abot nila sa Bethlehem, kung si Naomi, kanya ko ni Bia, kung karong balik ko, Pupwina, na siya kitala, patay na yung bana, patay na yung dua kanak. And then, makita mo sa last verse niya, it's the beginning of barley harvest. So, naibawa na ito nga si Ruth, wag yung niya sa loyal companion. And i-provide, kapiti ba tayo na responsibility na ni Ruth, ituwang na si Naomi. In chapter 2, makita na mo ang grasya sa Ginoo. Nga si Ruth, initiate nga mangitag pagkaon nila. But, grasya sa Ginoo, napunta siya sa field ni Boaz. Muna ang last main character sa story. Nga si Boaz is ang iyang mulukat, mo ilang close relative. Nga mulukat nila para mabalik ang ilang katigayunan. Muna ang balaod sa Israel. So, ato nasayod nga, napuno kayo sa grasya, nga manaprovidean kayo sa Naomi ug si Ruth. Muna karon sa chapter 3. Makita tani nga there are two scenes gapon. Naomi, Ruth, Boaz, Ruth, Naomi, Ruth na put. So the same man makita niyo sa story. Ang scene 1, makita na to is Naomi plan to secure rest for Ruth. So si Naomi na ay plano nga iyang paminyuon si Ruth para na siya secure iyang tawag niya kaugmaon because he is a foreigner. She is a Gentile, she is a foreign land. So in the time of Judges, pwede niya siya mamatay si Naomi, kaya tiguang naman siya, wak siya, siguruduhan niya siyang kinabuhi. So, makita na ito nga, nahitabo ni una, ang verse 1 to 5, sa balay ni Naomi. So, makita ni mo si Naomi, nihatag og advice and instruction ni Ruth, nga si Ruth po, ni Ispan, niya obey. So, makita siya, gabiin na siya, sa buwa. Sa sinto, mana ang verse 6 to 15, si Ruth is sama ni propose ni Boaz. Tungog man niya, babay mo babay mo engage sa lalaki. So, tanawon din niya, basig niya. Ato nang sundon, no, tanawon din niya anong gibuhat ni Ruth. So, muna na about sa law nila, sa Israel. So, muna siya nga si Ruth, i-ask ni Boaz to propose na pakastan siya, pinuan siya. Babay mo pag-engage, or line word to redeem her. So, nahitabo ni sa threshing floor nga
ibuhat ko ni Ruth ang instruction ni Naomi. So, nahitabo ni at midnight, kadlaw, susi. Og ikatulong nga scene, is mo ni siya, Naomi and Ruth is nagbuhat sa after buwas ng human silang encountered Ruth buwas sa threshing floor. So, that is why, makita na to, nga kaning butanga, kaning panahon na nahitabo sa lugar ni Naomi, ay yung balay, o i-report si Ruth kung saan nahitabo lang buwas ng threshing floor. O nahitabo early in the morning. So, chapter 1, 10 years, chapter 2, ito, ordinary day, extraordinary one day, di ba? In chapter 3, makita nyo, evening, midnight, and early morning, one night. At 8 hours, mga panghitabo. So, that is why, makita na to, nga kaning nga story, sa nindot nga story sa love of kanang Ruth and Naomi, Ruth, Naomi, and Boaz, dun sa pag-provide na kapahulayan nila. So, I want you to stand up, marog ta, atong basahon, kaning Ruth chapter 3, verse 1 to kunya si Naomi, nga iyang ugangan, ingon kaniya, anak ko, dili ba ako mangita og panimalay alang kanimo aron mamaayo ang imong kahimtang? Karon dili ba kadugo man nato si Boaz nga sa iyang mga sulugong babaye ikaw miuban? Tan-awa karong gabi, magtakop siya og si Bada dito sa Yukanan. Usa kaligo og pagpahumot ug isulob ang imong labing maayong bisti ug lakaw ngadto sa giukanan apan ayaw pagpaila sa imong kaugalingon ngadto sa tawo hangtod na siya makakaon na ug makainom. Sa diha nga muhigda na siya timani ang dapit nga iyang higdaan ug unya ato agtua ug buksi ang iyang kilan ug higda. Ug siya mosulti kanimo sa imong buhaton. Ug si Ruth mingon kaniya, ang tanan nga imong gisulti akong buhaton. Usa miadto siya sa giukanan ug gihimo ang tanang nga gisugo kaniya sa iyang ugangan nga babayi. Sa dihang nakakaon ug nakainom na si Boaz ug ang iyang kasing-kasing malipayon miadto siya og mihigda sa kinatumyan sa tinapok nga si Bada. Ug siya mihinay pagtukol ug gibuksan ang tingil nila ni Boaz ug mihigda. Sa pagkatungang gabi ang tawo nahipulong og sa iyang pagliso, iyang nakita ang usa ka babayi na naghigda sa iyang tilan. Siya mingon, kinsa ba ikaw? Ug siya mitubag, ako si Ruth, ang imong sulugoong babayi. Bukhara ang imong kupo ibabaw sa imong sulugoon, kay ikaw ang suod nako nga kadugo. Ug siya mingon, hinaot nga panalanginan ikaw sa Ginoo anak ko. Ikaw nakapakitag kaayo nga labaw pa kaysa sinugdan, nga ikaw wala mag-apas nga batan-on nga lalaki, kabusman o adunahan. Ug karon anak ko, ayaw kahadlok, akong buhaton kanimo ang tanan nga imong gipangayo kay ang tanan nakong katalingsod nahibalo nga ikaw babayi nga pilinhon. Ug karon matuod ako nga suod nga kadugo apan adunay usa ka kadugo nga labang suod pa kay kanako. Pagpabili niining gabiuna ug sa pagkabuntag kun iyang himuon ang bahin sa usa ka kadugo alang kanimo, maayo pabuhat ka na niya. Apan karon kun siya dili buot buhat sa bahin sa usa ka suod nga kadugo alang kanimo, ingon nga Dios buhi, akong buhaton ang bahin sa usa ka suod nga kadugo alang kanimo. Higda hangtod sa pagkabuntag. Usa siya mihigda dapit sa iyang tilan hangtod sa buntag apan mibangon sa dili pa ilhanay ang usa-usa ug si Boaz mingon, ayaw ipahibalo nga ang babayi man ni sa giukanan. Kunya siya mingon, ang kupo nga naa kanimo bita kini ug iyang gibitbit kini og si Boaz mitakos ug kunom katakos nga si Bada ipadala kaniya ug miadto siya sa siyudad. Sa pag-abot niya sa iyang ugangan sa nga babayi mingon kini kaniya, unsay nahitabo akong anak? Ug isuginlan ni Ruth kaniya ang tanan nga gibuhat sa tawo kaniya. Ug siya mingon, kining unom katakos nga si Bada iyang gihatag kanako kay siya mingon, ayaw pag-adto sa imong ugangang babayi ug walay dala. Ug niya si Naomi ningon, pabuta anak ko, hangtod nga ikaw may balo sa sangputanan, nining butanga, kay ang tawo dili mo pahulay, hangtod nga muhusay niya kining butanga karong adlaw. Tampok ta. Amo lang ito nga mahan, Ginoo,
Salamat, Ginoo Lord, sa imong kaayo, gugma. Salamat, Lord, na ikaw ang Diyos ng kamanan, butan. Lord, ikaw yun ang tinudanay, naghatag yun ng kapahulayan. Especially, Lord, diha ni Jesu Cristo. Lord, nagtuo ko, Lord, na ikaw, Lord, nagdalag ng katawan. Lord, na nakikatuyuan, na makailaga yun sila da kanimo, God. So, among iyampo, Lord, Lord, abdihang matagkasing-kasing. Ang matagunahuna, Lord, na makailaga yun, pinsag yun si Jesu Cristo. Ug tabangi usab ng taon ako, Lord, na pamaba. Nga, Lord, nga sa pagwali, Lord, na imong ngalan na himaya. Salamat, Ginoong Jesu Cristo, sa pagbayad sa mga salad. Salamat sa gasa sa pagtuo, pag-inustol ng among nangkod. Dalaygon ka, Ginoo, sa ngalan ni Jesus, ng Diyos, ng manunubos. Amen. Lingkod ta, payog. So makita na to sa verse 1, ini sa chapter 2, is, sa verse 2, ang unang nga ni-initiate nga nangita pagkaon si Ruth. Kailang problema sa chapter 2 was di pagkaon. Diba? So makita na to kung last Sunday nga si Ruth is tungod sa gugma niya siyang ugangan, kitikuwang na, siya mismo nga ningon nga mangita kung pagkaon kung asa mo grasyahan sa Ginoo. So mo na nga makita na to sa daily needs. So karon sa chapter 2 verse 1 ay problema. Kita mo sa problema? Ang problema is ang security ni Ruth. So karon si Naomi mo nakita anak. So and we need to understand from chapter 2 verse 23 to chapter 1 verse 3, that is 4 months na nga distance. So sa 4 months si Ruth, ibutan to chapter 2, 23 nga si Ruth ipadayon o pag-harvest na nag-cleaning sa barley harvest. So nikapat nag 4 months. So within 4 months, maybe si Ruth si Naomi ni take advantage, nakita siya nga si Ruth i-allow naman ni Boaz isip nga iyang sa kaulipon even though she's a Gentile. So si Ruth naka-discern siya na si Boaz is kung saan siya is a gracious man. Muna ito nibawaan sa last chapter. Wala niya gineglect si Ruth. So mo na yung nakita na to. We need to understand si Naomi, chapter 1, chapter 2, he is a godly woman. Di ba? Sige siya gisgot about Ginoo. Tumani siya. Si Naomi, na siya discernment sa tanang pagkitabo. Nga, kani opportunity ni idawat, kung makita niyo mo sa verse 2 lang, niyo siya, now is not Boaz our kinsman with whose maids you were. So, di ba, ulipo na kaniya, ilang kay ipagdin ka sa tapin, nahimo na kang ulipo, so welcome siya nga even Gentile. So, si Naomi naka-discern, nga, i-welcome naman si Ruth. So, maybe, possible nga, assume si Naomi nga, basing mo-redeem ni siya ni Ruth. Kay kaliwat man siya na sakba na. Diba? So, man siya. If we are connected always to God or to the Word of God, we can discern everything what happens. Ibaw ta mo decide. Amen? According to the principle of God. So, si Ruth, ibaw man, si Naomi, ibaw siya, maum niyang balaod, maum niyang law. Unang, do not neglect reading the Word of God. Kaya di ka kipaw mo discern sa panghitabo sa imong palibot. That is why kung unsay gifit sa itong flesh, unsay gifit sa itong mind, kita ka decide or kabuhat mo sakto according to the will of God. Amen? So mo ang resulta sa lagyod. So, tini nakita na to nga ningon si Naomi, nangita siya kasigarduhan kang Ruth. Mo na ang verse 1 nga, my daughter, ga-address niya, akong anak, was mo akong umagad. Akong anak, makita mong relationship, umagad, anak, magad o ugangan. Kalimot ko. So, di ba? Ang nature ka umagad, ugangan. In general, kontra mo dyan na. But din makita ang ugangan, umagad, gabi ang ugma. So, morning nga, sa mga butang kita to. So, si Naomi nagplano sa kapahulayan ni Ruth. So, actually, isin mo mga anak, ginikanan mo, look up with some anak. Sa ng future. Amen? Una, ang gibutang sa Bible, isulti na sa anak is, di ba, ang isulti sa Bible, children, listen to your parents. Nga naman, ang wisdom sa ginikanan, kaya mo may naguna, mas ganahan, isla ganahan, na makaagi mo sa nagyan sa ginikanan. Atong Diyos na ginikanan na, itong Diyos na ginikanan, yung mawawa na ganoon na. So,
mo ginagid nga sa mga butang nga makita mo even si Ruth, na yung makita siya sa kindness niya, mo ni iya sang gisuplikan. Siya mo'y nagkitag plano. So ni siya, I will seek security. Kaning word security is a rest kapahulayan. So unsa man nga context clues kami noon. So the word security is nagdala ni nga pagpanabot nga kanunay nangita kayud si Naomi. So it means the 4 months si Naomi sige siya possible nag-pray. So may ako mahatag ako ni Ruth. Na secure kay Gentiles siya. She is in the foreign land. So mo ni siya nga earnest nag-seek siya kanunay. So mo na siya Naomi felt responsible sa future ni Ruth. Ay, anak na good isip ginikanan. Responsible niya may gusto ginikanan sa maabot na panahon sa anak. So, mo na nga, makita mo si Naomi is sa depressed sa iyang nagian. Kaya ba sa chapter 1. Karon is malipayo na nakita ni Gracia sa Ginoo, chapter 2. Nga siya is matchmaker na siya. Siya nang itupo kang iyang umagad dito kang Buwas. So, pinitan kita si Buwas, di kuwang ha? Di kuwang sana, mayaman, matanda, madali mo masay. Dili siya nga niya. Dili na yung ani. So, di kuwang siya. So, ang point ni Naomi, he is a kinsman redeemer. Amoy mulukat sa kaliwat, mabalik nila ang tanan kung nawala nila. So, para ma-continue ang lineage sa bana ni Naomi. So, kani nga event, it takes place matong 4 months. So, makita na to, ang nasa point, nasa unhonan ni Naomi, kung nakating siya sa word of God, which is ang liberate marriage. Kung saan yung liberate niya, di ba? Sa Latin word is, imong bana namatay, imong bana na igsuong lalaki, siya ang mo ni mong bana para makaanak ka, para mag-result ka ng anak ka, may imong igdawat sa katigayunan at imong bana namatay. So, di na anak sa igsuon sa imong bana. Imuha na. So, it's responsible na niya. So, mo na siya ang law. Kaya nga nang gihatag ni Ginoo, kaya ang mga babae kaniadto, kung mamatyag bana niya, way anak, duha lang padulungan, ay tulo. Number 1, either pahimos lang prostitute kung bata pa. Ikaduha, maulipon sila. Ibaligyan lang ko lang ulipon. Ikatulo, kung wag ibubuhi lang, mamatay sila. So mo nang gihatag nga balaod kay para kung bata pa sila namatyan nilang bana, is na ilang anak nga mubuhi nila. Na ay katigayunan nga gihatag. So mo na siya ang Ginoo is kipaw sa plano sa tanan. Amen? So mo na siya kay ang mga babae kay naadto is wala man eskwela, walay katabaho. Ila gid household gid ilaha. So mo na nga usa ka butang nga mo ning ginuhuna ni law sa Deuteronomy 25 verse 5 to 10. Nga kung mamatay ang bana, pinaagi sa balawod ang suon nga lalaki mo'y muginyo. Katong walay bana ha, ay walay asawa pud. Katong 8,000. So, pero karon gi-apply ni kasala na sa kuan. So di na sa pwede. So, mo ni ang nasa hunahuna ni Naomi. Nga he can who was can redeem nga sa kang Naomi. So, makita na to, mao gini ang kinuha ni Naomi sa chapter 1 verse 9. Sa diyang si Naomi uli sa Bethlehem, iyang gitupoy ang anak, panguli mo si Nyuha upang pagminyo mo para makakaplag ka mo og kapahulayan. So, mao ni siya ang kaminyuon is kapahulayan. Ang kaminyuan, kapahulayan. Muamin. So, wala nga. Mano siya ang define sa Bible. So, that is why the kaning word security sa English o kapahulayan is rest, security, rest, home. Unay translation sa matag Bible. Nga kuan, home yun, balay. So, that is why the word security signifies nga quiet na place. It means peaceful or a resting place. Mana nga security. That is why peaceful life, kalinawon, malinaw nga kinabuhi, kanang well secured imong kondisyon na providean ka sa tanan. O gipan kanang amumag ka sa imong husband, mo na ang security ni. So,
makita na to, ang Ginoo ni tubag sa pag-ampo ni Naomi. Kaya nga naman, nga, ang Ginoo ni abundantly provide niya. From emptiness, di ba, from fullness to emptiness. Karon makita na mo, ang emptiness ni Naomi, nag-heal sa matag chapter. Amen? So, mo nang last Sunday, nasayod ta, nga si Naomi, sa last scene na to is nakadiscover o grasya. Through Boaz. So, mo ni siya nagpadayon. That is why si Naomi, nga iya dayon gi-interpret nga ang kindness ni Boaz ito ni Ruth. Kaya nga naman, i-allow niya si Ruth nga nahimo na niyang ulipon nga babae din. Even though she's a Gentile. So siya mismo is take advantage or ni-initiate sa grasya nga gihatag ni Boaz. Ni-assume siya nga mubuhat si Boaz sa iyang part. So, we need to understand, muna si Naomi instruct ni Ruth. Karon gabi, it's a winner's barley man. Saan yung winner's barley? Abot ito ng process sa tuwa. Kanang winner's barley is, ilan ang buwagon tawag ang bunga ba? O pasti o kapuhay. Ilan ang buwagon? Sa man, ilan na itugpo. Kunya, itugpo lang, ang hangin mo pupalit sa kanang sa hangin, yang katong mga mga tagak na to. So, muna siya nga process. Kani nga process, kapoy kini. Actually, kani nga process. So, ilan yung pagkabuhat doon sa threshing floor sa June, nga late week sa June, kay mo naman ang wheat harvested. So, grabe ni nga labor-intensive nga process. Kay imo mang buwagon ang grain, ang pasi, o ang uhay. Imo nang buwagon. So, mo ni nga gabi una. So, kung nakaingon si Naomi ani, maybe si iyang banas Elimelech, ingani po ang gibuhat sa dihang kapas kas Bethlehem. Di ba? So, na may idea si Naomi. Namo ning tingting buhat yun. So, that is why, makita na po nga kanang gabi una is a festivity sana. Ngano man, kanang nga time sa barley harvest hantod sa wet harvest, the 4 month, naa diha ang Pentecost nga ang outpouring, first fruits. Kanang unleavened bread, unleavened bread, outpouring, uman, first fruits na yun, na harvest. So, nadia ang feast nga nabilong sa mga Israel. So, kana siya is, nag-celebrate sila sa harvest, kaya nga naman, we need to understand, gikan sila sa famine. Amen? Namon sila ang first nga grabing harvest. So, mo ni ang mahitabulo. So, mo ni nga si Naomi, kibaw siya nga ang tag-iyag yung mubantay sa iyang harvest. So, kibaw si Naomi. So, manang possible. So, mo ni ang threshing floor. At threshing floor is patag na siya sa nga lugar na diha nila i-harvest. Nya magabi ang bantay ng tiya. Kaya nga naman, dagang kuwatan. We need to understand this is the time of judges. Every people will do what is right in his own eyes. So, morning kibaw si Naomi ani. So, Naomi gi-instruct niya si Ruth, kaligo, pahumot, o pagsulob dayog si Nina. Kanindot. It means, yandam mo na sa bridal. Prepare yourself as a bridal. So, kita mo siya propose man. So, remember, wash, anoint, and clothe yourself. Ato ni tanawon sa significant ani. Ngayang kwan. So, kung nga, prepare bridal dress. What does it mean here? Maybe, kaning time is mana ang widow ni Ruth. It's time na to yung magminyo nakaglain. Magminyo nakagbalik. Kay mana imuhang kwan, kaning pagka-widow. So, muna nga, ikaw Ruth, propose ka ni Boaz. Amazing gini nga niya, ang babae mo ni-propose sa lalaki. Siya mo ni-engage. So, muna ang ilang culture. Na, kung saan man, pihanin mo yung uhigda. It's not, it is about sexual thing. Ilahaning culture. Muna sa about sa kanang kinsman and So, ato ning masabtan niya. So, nga ikaw mo engage kayo mo initiate nga makigminyo niya. Nga, kuan. So, man si Ruth is makita niyo pag-instruct ni Naomi, what's a question asked? She trusts her mother-in-law. Ikibaw siya, kita siya sa life ni Naomi. So, mo ni amazing kasanan. Pangunta na itong isalig ko pa sa
ginikanan. Diba? So, mani nga, ang role gyud fulfill. So, verse 5, si Ruth is, ningo siya, I will obey what you said. So, makitan mo, di ba sa Bible said, honor your father and mother. And do not, Proverbs 1:8, do not forsake your mother's teaching. So, it's a teaching man. Ayaw talikdi ang pagtudlo sa mong ginikanan sa mama. So makita to, si Ruth is sa example nga gibutang sa James. Ano sa man? Quick to listen, slow to speak. That is why as a believer, we need to be quick to listen, slow to speak. Because Ruth was not only a hearer versus a word, a doer put siya sa word. As a Christian, we need to obey the word. Dili kay maminaw ta, human ato lang i-let go. Actually, di ko na maka-impact sa ito pagkakristohanon. So, money siya nga, we have to be, si Ruth is nag-illustrate nga sa immediate obedience. Ito man din siya. Karon, makita din sa verse 6. Kasi willingness to obey sa iyang mother-in-law. That is why as believer, we should have a willingness to obey the Lord. Kaya nga naman, kaya ang Ginoo mo ikibaw what is important to us. Amen? What is good for us. So sa scene 2, din ito makita. In verse 6, si Ruth directly go down the discretion floor. Pag humanikliko, ilis, sulob, pahumot, liko, adto din siya. Kung iyan yung gibuhat ang tanan nga gimando sa iyang mother-in-law. Makita niyo ang details din kaya iyan yung gibuhat. So he did according all. So, ano siya nga, i-honor good sa siyang inahan. So, after verse 7, kay manamang harvest, iba nimo ko kapoy ini. Gabi ini mga alas 8, alas 10 nis gabi. So, buwas, after kaon, inom gamay, inom din about pupuga. It's a celebration na satisfy siya sa harvest. Kay famine biya to, kagutom biya to. So, mo ni siya nga, si buwas is malipayon. Yeah. The word Mary means good, to be well, or to be pleasing. So, manang malipayon. Nga happy kay siya, malipayon kay siya sa naabot niya nga harvest. Yeah. So, mani nga i-contrast na to sa previous years of famine. So, dili pasabot kay si Boaz na hupog ni take advantage si Ruth. Wala din gisulti lahi na nga kuan. Kundi ang term nga Mary is satisfy gayud si Boaz sa harvest. Sabi na nag-agi kalistanan. Muna truan na is malipayon siya o mapasalamaton siya sa panalangin sa Ginoo. Muna nag-Mary siya. So, kasi gihimo ni Boaz, he went down to the end sa pinakatumoy nga sa threshing floor para mong bantay tungod daghang kawatan. Adto siya ihigda. Kunya si Ruth, stick niya secretly. Og ni adto gikuan siya kanang yang ituol dito si Boaz. Which is kaning action sa kinsman's redeemer na action kanang redemption. So makita nimo si Ruth initiate kaya nga naman nakita siya grasya. Which is ang gracious master si Boaz. Amen? So mo ni siya nga magbantay pud mo tong ang instruction siyang mama ay siyang ugangan is ayaw pagpakita niya. Kaya once makitaan ka, pagsunod niya na siya nimo permit. So na makita na mo sa motive mo. Diba? So naginahinay gyud si Ruth. Dapat ina po siyang ugangan na dapat way makakita mo. Kaya nga naman, kay kadaghanan, ang maadto sa threshing floor is mga prostitute. Managingon sa Hosea 6:1. So maaan niya siya prostitute. So mo sa nagingon ni Boaz sa verse 14, 15. So it happened in the middle of the night. So tungas gabi na ni. Si Ruth nihigda sa tilan ni Boaz. O si Boaz hadlok. Nakuyawan. Remember, ngit-ngit niya. Way suga, wapay pusti atong panahon na. Ngayon kagatubo na ngit-ngit, wakay makita. Pwede mananap ba na? O pwede kawatan ba na? Kung saan ba nihigda niya? O bitin ba na? So when Naomi ay Ruth nihigda, pagtungat-tungas gabi pa nakamata si Boaz. So kanang tayo mga bibi is natunawan na si Boaz, ikikuha man niya, yabihan niyang kill. Possible.
So, mo ni ang nahitabo sa kangitan. Nga nahadlok siya, kay basi na evil. We need to understand that time that yes, mga tao evil. Pwede siya nga nahitabo niya. But, na-shock siya, kaya nga naman, naipabay nga nahigda siyang ilan. So, anong gisulti man ni sa narrator na kaninga record? Para, makita na mo is, ang ilhag yung gibuhat, God is right. Amen? So, morning nga sa kabutang yun. So, ningon si Boaz, who are you? Kinsa man ka? So, hadlok si Boaz. Ang sa reply ni Ruth, I am Ruth, your name. Ako si Ruth. Kamintay mo, ang respond ni Ruth is kasabot ka po siya kinsa siya. It means, I am deserving. Nabuduol mo. So, ang ayan, kaya, paubos siya sa mga mana sa blood. Remember? So, mo ni siya nga, makita mo, it's God's providence nga ang agyaanan ni Ruth, limpyo, way ni babag na makaabot siya ni Boaz. So, amazing case na nan. So, he is calling herself as made a people. Hingo kag ulipon kaniad ko, di pa ulipon karon kanis wildo. Pang-apply na kay internet, na kay kuwan, kung wala internet, hindi na mag-apply mo. Hindi na mo suod. Hindi cellphone. So, ang ulipon na ito is wala di katungod sa panahon ni Adto kaniadto. So, money panahon na nga, ulipon siya, kasabot siya nga sa iyang submission. Papaubsan, money siya nga sa kabutang. If we do not understand our position in front of God, hindi kita gigit. Money nga sa kabutang sa hangin itong mas learn po ni Kwan. Ni take advantage of the case. Yet, what most of niya ang position? Submit it siya. She is saved. Ulipon din. It means siya ang ayan nga buduol sa tilan buwas. Ako na i-explain niya yung point na po. So makita na to is ningon si Ruth, spread your covering, kabuni ko sa imong sinina. Kaya ako ulipon ko nimo. Kaya ikaw po is duol nga kadugo. Doon sa'y pasabot. Mo ni ang proposal ni Ruth. It means, kabuni ko, huwag ninyo iko. Kaya ikaw ang duol na kong kadugo. Mo na ang pasabot, na minyo iko. Or lukata. The word minyo din sa English is lukatako. So, that is why, makita na to, nga ang request ni Ruth is inyong iko nga kuan nag-describe sa Ginoo sa Ezekiel 16:8 nga ang Ginoo ni cover sa Israel para may muminyo sa husband ng Israel sa wife. Sa figure of speech sa siya. So mo sini nga si Boaz is siya ang panalangin nga ni adto nga nihimog pako sa Ginoo para protect ni Ruth. Di ba mo niyang prayer, chapter 2, sa verse 8 or 9? So, that is why, kaning invitation ni Ruth, importante kayo. Kaya nga naman, si Boaz is duol nga kadugo, nga mo'y na katungod, nga uminyo niya, para mabalik to kanang nawa sa iyang bana. Mani ha? So, na siya, but pagpedaat na si Ruth, inquire ni Boaz, kita ni mga respond ni Boaz, na siya commitment and willingness. Buhat na yun. Huwag ningon si Boaz, ang umuna, ang kanimong gibuhat, mas napaw pa sa una ni mong kindness, kay kamaayo. Kaya nga naman, iyang kamaayo kanya doon sa man, iyang ibyaan, iyang ginikanan, iyang nasod, iyang dos-dos, para masunod ni Naomi. Huwag nakikminyo siya, hindi sa ulitaw, kundi iguwang. Kaya dagaman, nagnato ni Boaz, dagan nag-curses. Amen? Nga makikminyo o kanang ulitaw. Kung makita mo, lahit mag-goal si Ruth si Naomi. Ilang gitanaw, ilang redemption, ang law, na mabalik nila kung sa'yo nawa. So, muna atong makita din the word kindness is a covenant love. Sa butan niya, ingon din ni Ruth ay ni Boaz. So, si Ruth, yung loyalty ni Naomi, munang ipakita din nga, even Lord, ay ang Ginoo loyalty diha ni Naomi nga i-present ni Ruth nga na ang Ginoo. So makita nimo kanong dihi mo magpamagi
There are four things that makita. Number one, you need to understand, si Naomi is widow. Widow? Byuda. Byuda. Yang byuda kanya to, kanang si Ruth is batanon. Pwede ba ito iya tubiyaan si Naomi. Kamingon kita si Ruth, kita sabi, magminyo na lang ko, panay mo buhi na ko. Siya ginibuhi ni Naomi at buwang na. So muna yung gisuklian sa ni Naomi kindness ni Ruth. So makita na to, si Ruth, wag yun siya magunahon na upakigminyo ug laing lalaki. Naghuwat dito sa wisdom siyang ginikanan. Ikaduha, wala siya mangitag bana nga dili kaliwat ni Naomi. Kaya pwede ba ta kung selfish pa siya, pwede ra unta nga maminyo siya. Naghuwat yun siya nga unsa instruction sa iyang mother-in-law siyang gangan. That is why si Boaz ingon ni Ruth, you are an excellent woman. Verse 11. An excellent woman is in Proverbs 31. Basahan na diha. An excellent wife. Proverbs 31. Ganahan mo may excellent na asawa. The excellent woman, si Boaz, excellent woman. Sa integrity na tao. So, that is why, kaniyang pasabot ni Ruth nga, levirate marriage is, wala ko matter niya ang pagkatiguang ni Boaz. What matter yun? Iyang mabalik ang unsa ang nakaliwat ang nawa. So, ato ni Igbanan, makita niya. So, unsa man ato pasabot na ni? Because ang customary sa redemption is makahatag yung solusyon sa problema sa nawadan. Ano siya? But, amazing kastanan. In verse 12, ato tanawon, ingon si Boaz, yes, tinuod, duol kong ang kadugo. Pero napay mas duol pa doon kay tanan ang kadugo. So makita nyo, kung saan lang kayo nabuhin na hitabo sa kasing-kasing ni Ruth, yung ano man, may problema. So makita sa nato integrity ni Boaz, wa siya mo initiate. Ni honest siya, na yes, duol kong ang kadugo, napay mas duol na ang kadugo. Maybe si Elimelech ay suod. Amen? Kaya sa balaod, ang una yung mulukat yun, ang isuon. Kung wala iksong lalaki, ang igagaw. Lalaki. Kung wala igagaw, kung kanang igagaw lalaki, kung dili part sa family. Ikaupat, katong clan sa family. Kasi Boaz is a clan naman. So nasa siya upat ka stage. So mo ni siya nga sa kabutang nga na problem. So amazingly, makita niyo mo, sa plano ni Naomi, sa wisdom of God, naging problem yapon. Di say mo siya, kung maborn again ka, kung ma-Christian ka, ayaw pagtunga, wakit problema. Naging mga obstacle. But the question is, padayon ka ba yapon ka? Huwag gitawag ka sa Ginoo sa Biblia, nagigamit mo ng way problema. Amen? So mo na siya nga, sa mga butang, ang nga itong buwan, it's a meet na, kung ma-Christian ka, wakit problema. Actually, mag-Christian ka, dagang ka problema, amaze ka. Kaya nga naman, kita niyo ang Ginoo na lihog na yung problema. Amen? So, mo na nga, ang itong may makuhan. So, si Boaz, wala i-withhold ang food ni Ruth. Nailain nga, kinsman niya. So, si Boaz, wala siya mga full soup ni Ruth. Pero nisaad siya, ni-reassured siya, kung kaning tawhanan mulukat mo, kung kaning tawhanan mulukat good, kung di siya mulukat mo, ako mismo ang mulukat good. More pa. Ito ng more pa. Patay pa ko. Kaya nga naman, as the Lord leads man. Tatua pa, patay pa ko. So it means, witness na kung Ginoo. Hindi siya mulukat mo, ako'y makikinyo ni mo. So, mani nga, sa mga butang nga makita na to sa kinayahan ni Boaz. O si Boaz ni instruct, higda siya sa kinayahan. At pag 14 o 15, nga siya pagkuntag na, mata, kanang ayaw pahibaw nga, kita ka, uli na yun, ganyan makita. Kaya nga naman, ma-preempt like yung plano. Kaya once na makita siya kaliwat, ay gasabot naman mo daan, ano na yung plano. Magguba na noon. Amen? Or mabawaan po si Ruth, na prostitute, na nakikwan, nga basin, tabo kay, wow ka, para panahon nila, kung duha ka, babae, laki, nas kangit-ngit, ang si buhato nila, kung diniwag sila buhat. Kumuna siya, nagkuhan sila sa hunahuna sa mga tao.
Na before di pa pauli ni Boaz si Ruth, yang gikuha ang tuk. Isudlan o pila ka barley, harvest man ni 6 measure, unom. Di ba mo pila sa kita no pila ni timbangan, pila ko dani? 80 pounds. Equivalent to 40 to 45 kilos. So one sack rice. So mo ni kakusgan si Ruth. Yalsa niya. Sa unsa may picture ani? Mana nga pag uli ni Naomi ni Ruth dito Naomi, ningon din si Naomi nang utana dayon ni Ruth, unsay nahitabo ako anak? Di ba mo sa Hebrew word ani? Di ba sa English din is how did you fare? So mana siya sa Hebrew word ani, who are you? Which is the same pangutana ni Boaz sa verse 8. Who are you? It means unsa naman mong identity? Unsa may nahitabo ninyo? Nagka-agree ba mo? Nadaban mo na inyuan ba ka ni Boaz? So, mani ang kuwan ini. So, the question is, Naomi is not seeking nga it means, ang pasabot ni Naomi is, unsa may nahitabo? So, si Ruth, itupag, unsa yung nahitabo nila before siya. Dayon, mani nindot tigingon ni Ruth. Verse 17, ug siya mingon, ining unom kagtakus nga si Pada, yang gihatag kanako kay siya mingon, ayaw pag-adto sa imong ugangang babaye nga walay ka. So katong gihatag dili para Naomi. What sa may signify ani? Sa may indicate ni? Si Boaz saad nga alukaton nako sa ikaw. Kani akong gift nimo is mo ni ang pagmatuod. Now, ikaw empty ka, wala kay sud pagbalik sa Bethlehem karon di na kamutan. Amen? So kana lang sumuna si Naomi ningon siya ni Ruth, pabuta anak ko hangtod nga ikaw may balo sa sangputanan ining butanga. Kaya ang tawo dili mo pahulay hangtod nga mahusay niya kining butanga karong adlaw. So pag tungog ana ni Naomi kasabot siya. The word ini wait. Wait is kuno siya nga lingon siya nga be patient. Nga naman, si Boaz, isad na pahulay. Kung sa iyang gusto buhaton para amen? So, mo sa ni nga, amazing guys tanan nga si Naomi, convinced kay ni Boaz, na he is a man of integrity. He is faithful to his word. Iya yung buhaton. So, mo ni si Boaz, he is a kinsman redeemer nga mutuman gayud sa iyang sabot. Iya yung i-fulfill. So, will not rest. Isa lang. Mangita siya pamagi kung siya buhat mo na itong nearest na. Huwag ato na may bawan sa next Sunday. Amen? So, dini makita na ito. Ang verse 1, nag-start rest. Diba? I will give you rest. I will fight for your rest. Ingon si Naomi. Verse 18, nag-end up rest. That is why, isulti na ko, God will provide rest. Amen? So, ang Ginoo manghatag kayo kapahulayan. So, kung tanaw na to sa context, ikuan din nga mahitungod sa kami noon. Nga ang Ginoo nga ikuan din nga para mabalik kayo ang kapahulayan. It means nakita na to nga through sa kami noon maangkot kayo ang kapahulayan. And we need to understand our faith in Christ sa church. Married ka sa ang Kristo. So there is an invitation. That is why in Matthew 11, verse 28-29, diba? Tuol kamo, come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you shall find rest for your soul. Kung tanawin sa context, inaabot kapoy kag labag, kapoy ka nagkawagan ni pagpaninda, kapoy ka ganang. Actually, kung tanawin mo sa context ng verse 11, chapter 11, is about sa law na Pharisee. Kapoy siya sa nagkuman sa balaod para maluwas ka. We need to understand kung kaluwasan na arat ng Kristo. Amen? So, mo ni siya nga, ang kaluwasan is not about sa law.
Ikapoy sila, kaya nga naman, kada himo nilang balaod, tagtaod kasala naman po sila. Amen? So mo ni atong kaluwasan, makita tag kaluwasan sa kapahulay at kaluwasan, pinaagi lamang sa pagtuo ni Kristo. Amen? Dili sa mga ritual, dili sa mga maayong buhat, dili sa mga tulumanon, dili sa about ani kani atong gibuhat is bunga na ni sa kaluwasan. Amen? Dili para mabuhat at para maluwas. Mo nang gitudlo sa Bible. So, mo ni nga, ang Ginoo ni hatag kayo ito kapalawasan. Kaya we need to understand, isip mga magtutuo, minyo ka diha ni Kristo. Mo na itong kasabutan diha kanya. So, makita na to si Boaz is with figures, ni figures siya nga si Hesus Kristo, nga diha ka makafind o kapahulayan. Mo na kang Naomi o ka makita sa kapahulayan kang Boaz. Huwag talan kung wak ka sa Kristo, wak kay kapahulayan. Kung sa pakakadato, kung sa pakakapupwe, kung sa pa'y kawadon, kung sa pa'y naan, wak kay Kristo, wag kay kapahulayan. Amen? So, morning, makita na to sa scene 1, diba Naomi plan to secure rest. Si Naomi may naghimo plano. Makita kapahulayan. So, si Naomi made a plan for Ruth. And si Naomi ni take initiative for the grace na i-provide sa Ginoo pinagi ni Boaz. Amen? And we need to understand, ang God the Father naghimo plan, ipadala yung mga para kitulawason. Kitang tanan na sayod, na na'y Kristo na matay, na anis kalibot, matay na ibanaw. Kaya naman, pag sa ulog na karong tunuguan, Kwarisma, the question is, take initiative pa ka ng siya, ha? Iduol ba ka diha ng mga ikagsala, mga ikagpasaylos yung sala? Nga mo angkon nga di ka kaluwas ng kagulingon, kung ila ka nga, di ka kaabot sa standard sa Ginoo. Dili ni may tungod sa ritual, dili may tungod sa tulumanon. Ikais ila ka nga, di ka kaluwas, utuo ka nga si Kristo. Mo'y makabayad ka sa itong sala. Huwag magtalikod ka sa itong mag-inulso ka. So makita na to nga si Naomi ni Shake. So, tinangilan natin, agi sa pagtuo sa gibuhat ni Kristo dito sa cross, mao lamang ay makabayad ng sala. Dili sa itong pagpalangsang, sa paglatikod, paglatikod pagka nag-drive ni Tartanilla, hindi nakabayad yung sala. So muna siya, we need to understand, ang kaluwasan na to is kato lamang ibuhat ni Kristo sa cross. Kung lang ito yung makahatag ng satisfaction sa kaluwasan. The person of Christ. Anong kaluwasan is not about sa kanina. Kaluwasan is about isa na himo ni Kristo alang. So, amen? So, muna siya nga ato makita nga si Naomi, yang instruct si Ruth. Wash, hugas. Paghugas ito, anoint, wash, anoint, and clothe. We need to understand, as believers, we have been washed by the blood of Christ. 1 John 1:7. Amen? Number 2, anoint. As believers, we are anointed by the Holy Spirit. Tagaan kag balang Espiritu. 1 John 2:20. As seal, as guarantee, ikaw. And number 3, isinaan ta sa pagkamatarong nga Kristo. Isaiah 61:10. Remember, our righteousness ng pagkamatarong is pinaagi lamang pagtuo ni Kristo. Isang unsa pa'y gibuhat mo, napakaon pagkatibok sa kalibutan, hindi na makaluwas mo kay aon sa Ginoo ang pagkamatarong ni Kristo. Ug maangkon na naman imong gidawat si Kristo ng imong Dios ug manunubos. Amen? Dili sa unsay gihimo nimo. Muna kung unsa pa imong sala, mapasaylo jud ka kung ikaw mismo nangayo gid sa Ginoo naghinulsol. Kay way sala di mapasaylo. Munang gisinaan tag pagkamatarong, munang gideclare tag righteous. So mo na siya nga ang inigadto nagtubangan, katubang na to sa Ginoo Dios Amahan, ang tan-aw nga pagkamatarong kang Kristo dili atoa. Manang wa kita maluwas atong works. That is why
Si Kristo lamang ang ato ang kapahulayan. He is our resting place. Ug walay lain. So in sin to Ruth, ask Boaz to redeem her. Si Ruth, kami ang hangyo nga, luwas ako. Diba? Kung makita niyo mo si Boaz, ni-respond yung willingness. Nalukaton ka. Na in spite na ikaw muwabay. What do you mean may muwabay? Gentile, deserving, wakay labot sa plano, wakay labot saan, wakay labot sa kaluwasan. Pero, kita mo, wanay pili ang wa ginabuhatas. Tanan na ito'y maluwas. Isip nga makasala. Ya si Ruth, nakasabot siya nga, I am Ruth, your maid. Ulipon mo. Di ko ang ayan. Tuol ka. So, nisubmit siya. Kaya as long, kadita kakita nga, ulipon ta sa sala, ulipon ta sa kalibutan, ulipon ta sa kagalingon, di kita kakita sa kanindot kaluwasan niya. Amen? And we need to understand, Christ came. Say willingness. Christ came to the world to save. First, si Kristo niya, hindi para luwason. Kung yung punta nga, wakay sala, wakay labot luwasan Kristo. Kanya ni siya sa mga makasala. Amen? And Ruth, initiate, na spread your wings. Nabunig ko sa imong pako para malukat ko. Remember, Jesus Christ, sigig pang-invite sa Israel. Even until now, kasyagit yapon. In Matthew 23:37, ingon si Jesus Christ, Oh, Jerusalem, Jerusalem, the city that kills the prophets and stones those who are sent to it. How often would I have gathered your children together as a hen gather his brood under his wings, and you were not willing. So si Kristo, sikig pangagda, oy, dool ka mo kanako, tahoy ko. Sama sa piso nga mo pailaw sa pako sa iyang kanang inahan. So kadaghanan sa likway gapon ya si Kristo. So, papa ang Ginoo is kanunay is willing to save. Willing ka siya maluwas kung sa pata. Are you willing? Hindi mo ba nang surrender? Ginoo sama ni Ruth. Surrender yung mga Diyos, surrender yung italikdan niya tanan yung daang kinabuhi. Para lang sunod. Amen? Now we need to understand si Boaz is a picture of Christ. Mani siya. He is, siya itong igsuon, Hebrews 2:17. Kaya naman, iya itong lukat, kitsa may yung lukaton, katong nawilipon sa sala. Romans 6:15-18. Katong nawadaan sa earthly possession o sa pribiliyo tungod sa sala. We need to understand, ang tao biya is, wapa biya sala, paghimo na dan Eve. O na itong original position. Tungod sa sala, nawagtangan ito katanan posisyon. Diya, sa Garden of Eden. So, mo na siya nga, si Boaz is, tungod niya, sa picture of Christ na iyang ibalik tanan ang unsa nato. That is why we are co-heirs with Christ. Manununod ta ni Kristo. Kung unsay naa ni Kristo, mao sa atong naangkon. Amen? And then number 3, even though nahimulag ta sa Ginoo tungod sa tong sala, iyatan gilukat. Mo nang si Boaz nagbarog kasi siya mo'y linya kung asa ang Mesiyas magawas. O si Kristo. Amen? Matthew 1:5. So, that is why, we need to understand nga si Naomi, ini sa story nga from emptiness, kita mo, napuno na siya, na-refilled na siya diya sa Ginoo. Tanang earthly nga iyang gilaon is nabungtag na. Ano sa kasi paglaon diha sa Ginoo. Unang Romans 8. Our hope. So in lastly, simply, Naomi and Ruth waits Boaz. Doon sa may kuha nini. Kaning waits. As believer, we know Christ ubalik kayo. He will return. Amen? So, He will bring us home in heaven, which is our tinudanay yun nga kapulayan sa langit. So that is why, in similar way, we as believer, kinahanglan is nag-wait kita sa pagbalik.
I hope excited ka. Isip pride or kanang minyoan nga sa church nga sa diyang atong manuluwas mubalik nga kay makumplito atong pagkanilukat kadto na tad sa langit diya sa presensya sa Ginoo. Mana nga we need to be patient pagbalik ni Ginoo. Luwas ka, dapat excited ka. Amen? Hindi ka luwas, excited na. So by God's providence, He provide us a rest at the feet of the cross. Manang si Ruth is made equal to kita kailan kita bilang natin the feet of the cross is the highest place. Yeah, sa Ginoo. So atong kasiguraduhan naabot gud sa finished work of Kristo dito sa cross. Ano atong kasiguraduhan sa atong kapahulayan? Dili sa good works, dili sa rituals, dili sa religion. Amen? Jadi why religion nga makaluwas. So, dili sa mga religious na obligation. Manang pagkikinyo ni Kristo. So, you need to repent to yourself. Di mo yung talikdan ka, maginulso ka sa kala, kung mutuo ka, na Kristo rin yung mga kapahulayan. Pinagyan ang mga kapahulayan na kaluwasan. Pinakamaning tama. Pinakakanunay mag-ihap sa payang ibuhaton sa maluwas. Matuwa rin yung tuo ka niya. Amen? So, muna ako. There's God. Amen? So, I want you to stand up and close your eyes. Among langit ng Amahan. Lord, nasayod ka. Naipipila din ni Lord na wala pa nakapakdag sa kapahulayan ng luwasan na maugkaw. Amahan, ayok with me. Ngayon ko sa kapag, Lord. Lord, sama sa story ni Ruth, Naomi, o Boaz, Lord. It's a beautiful picture. Kung sa i-accomplish. Lord, hindi mo nang gihatag ang grasya. Tama nang naan. Hindi mo nang i-reveal, Lord, kinsa ang makaluwas Kristo. Amo lang yun, Lord, kapang kailha, matatusang na adin, Lord. Kung sila, Lord, wala pa makadawat. Lord, kapal makadawat, Lord, ang kaluwasan, o ang pagtuod niya Kristo. Kung wala din sa Lord sa kapahulayan, Lord, ang din sa kalibutan. Mga Lord, salamat din. Mamahan kami nga niyang ko nadawat ng mga kapahulayan, Lord, mga Lord, kanunay ping tuul sa ilan. Continue, Lord, to worship you. Continue, Lord, to simba. Kung labaw tanan, Lord, excited me kasi mo pagbalik mo. Naandam ni kanunay. Samahan, salamat, Ginoo, nalaygon ka, and I pray for those people, Lord, na Lord, nga nakadungog karon, kawa pa lang makakadawat sa Kristo, Lord, mga Lord, na ilang dawaton, kini nga gasa, Lord, mga kinabuhin kayo. Help them, O God, Lord, na maginusul, lang sala, kung ilag yung dawaton, nalaygon ka, Ginoo, in Jesus' name I pray, Amen, Amen.